Welcome back. Heavy flooding also hits parts of Pangasinan, where classes for tomorrow have been suspended. Let's get on point with the head of the Pangasinan PDRRMO, Colonel Popoy Oro. Colonel Oro, magandang gabi po sa inyo and thank you so much for your time. Thank you. Good evening, Miss Pinky. Sir, tell us the situation there right now. Malakas pa ho ba ang ulan? Well, as of now po, Miss Pinky, medyo huminto na po yung ulan. But early this morning hanggang ngayong hapon po, malakas po yung buhos ng ulan. So mayroon po itong interval na mga 15 to 30 minutes. Heavy downpour to intense rains po yung naranasan po natin dito sa ating probinsya ng Pangasinan po. Opo. Meron ho kayong municipality dyan, Umingan, that has actually declared a state Yes, of calamity. What happened po at kamusta na yung sitwasyon sa Umingan? Well, last Thursday po, July 17, nagkaroon po ng incident po dito ng flash flood. Incidentally po ay medyo nag-overflow po yung irrigation systems down to the populated barangays po natin. Instead po na sa Banila River po ito supposedly pupunta. And upon knowing the incident, the provincial government led by the Honorable Governor, Governor Monmon Gico, immediately dispatched po yung ating search and rescue teams and yung nasa evacuation centers po natin ay atin pong nabigyan po ng paunang lunas po through the relief goods po. And after a couple of hours ay medyo tumila na po yung ulan. Ito po ay nanggaling sa Caraballo Mountains and yung neighboring municipalities po in Nueva Ecija and Nueva Vizcaya. And luckily po and fortunately humupa na po siya. Wala na pong flash flood incident at okay na po yung mga barangays na nandoon po, Miss Pinky. Colonel, to be clear, yung pong flash flood, nangyari po yan dahil nag-overflow po itong Banila River sa Umingan? We are yet to receive the final report of the local government unit but based on initial findings, ito po ay meron po itong floodgate na ang nakabukas po ay yung irrigation canals instead of going to Banila River. And this is one of the causes po, aside from the heavy rains also, na medyo nagpabaha po sa mga ilang barangays po natin. Kung di ako nagkakamali, mga 5 barangay po ito, Miss Pinky. What are the areas hardest hit by Tropical Storm Krising at yung pong habagat, yung southwest monsoon? Well, sa kasalukuyan po, Miss Pinky, meron po tayong a total of 5 municipality and 1 city, totaling 41 barangays po that are flooded, no? Kasama na po yung doon sa Typhoon Krising. Of course, nandito po yung Dagupan City at yung Calasiao dahil ito po ay dinadaanan po ito ng Pantal, Sinukalan, Marusay River and Dagupan City. Ito po yung last end bago po pupunta po sa Lingayen Gulf yung upstream waters po natin galing Benguet. And meron din po tayo sa Lingayen, sa Santa Barbara and Aguilar. Ito naman po ay some of these municipalities like Lingayen, ito po yung dulo ng Agno River po. Ito po ay again, nanggagaling po yung tubig sa Cordillera Mountains, pababa po. Kasama po dito yung Tarlac River po natin na lumalabas din po dito sa Agno River, Miss Pinky. But Colonel, what is the area of concern as we speak? Well, sa ngayon po, slowly rising po yung yung ating water level po dito sa may Calasiao and kasunod po nito yung Dagupan City and kasalukuyan po meron na pong 10 barangays that are flooded. Ang nature kasi dito, Miss Pinky, ay pagkatapos ng bagyo, pababa yung tubig kaya unti-unti pong tumataas yung level ng kanilang river systems po dito. So yung Calasiao po, yung municipality po na Calasiao, ang medyo pinabatayan po natin sa kasalukuyan. Any casualties or injuries reported, sir?
So far, Miss Pinky, wala po tayong reported na casualties po dito sa probinsya ng Pangasinan. Good to hear. Meron po bang evacuation orders or ilan po sa mga kababayan natin ang kasalukuyang nasa evacuation centers? Well, sa ngayon, Miss Pinky, very minimal na lang yung evacuees po natin. Meron po tayong 4 families, totaling 14 individuals. Pero kung magpapatuloy po yung malalakas na ulan ngayong gabi, ngayong araw hanggang kinabukasan as forecasted by Pag-asa, malamang ito po ay mag-i-increase. But during the onslaught of Typhoon Krising, we have a total of approximately 78 families and 317 individuals. Pero ito po, karamihan ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan, Miss Pinky. Pero Colonel Oro, anong klaseng paghahanda ang ginagawa ngayon dahil nga sinasabi ng Pag-asa na may bagong LPA at inaasahan ng tuloy-tuloy na pag-ulan? Well, ang basic instruction po sa amin ng aming PDRRMC chairman, si Governor Monmon Gico, ay there is unity. No? We should have unity. Lahat po ng miyembro po ng council members po natin, katuwang po natin yung response cluster, yung provincial government at saka national government agencies ay nagtutulong-tulong upang mapaghandaan pa po yung mga parating na bagyo. Sa kasalukuyan po ay tayo po ay nakataas po yung blue alert status, ibig sabihin ay 60 to 70% of the response cluster personnel ay nakahanda po at naka-alerto sa anumang sakuna. And we have already pre-positioned some of our resources, hindi lamang po yung mga relief goods, at the same time, yung mga rescue personnel po namin sa mga identified hazard-prone areas, Miss Pinky. Nawalan ho ba ng kabuhayan ang ilan sa mga kababayan natin? Well, Miss Pinky, ayon sa aming damage report po, especially po yung flash flood incident po sa May Umingan, meron pong total na partial report pa lamang po ito na 7.3 million in agricultural damages and livestock po ay 646,000. But when we speak about the entire province of Pangasinan, ang partial report po namin na nakarating sa aming opisina, we have damage to infrastructure totaling 288 million, sa livestock 1.2 million, and sa agriculture 9.3 million po, Ms. Pinky. Tell us more about quickly, Colonel, dito po sa infra. Ano po yung mga, meron ho bang hindi madaanan na mga lugar o mga tulay? Well, yung national roads po natin na Ms. Pinky ay passable po ito lahat, no? Including our provincial roads po. Ang hindi lamang po madaanan, karamihan po sa reports na pumapasok po sa aming opisina are barangay roads po ito, Miss Pinky. Yung mga ano sa loob na po. Mga papasok sa looban ng ating mga barangay at low-lying areas po ang mga ito. So ito po yung mga naapektuhan tuwing meron pong malalakas na pag-ulan dahil medyo mababa po yung kinalalagyan po ng ating mga daanan. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat, Pangasinan PDRRMO Head Colonel Popoy Oro, and thank you for your time, sir. Thank you also, Ms. Pinky, and to your televiewers. And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.